Good evening po sa lahat. Go ahead, Brother Franklin. You may turn on your camera. Magandang gabi po mga kapatid. So tayo po muli ay mag-aaral ng ating pong ah, gabi-gabing pinag-aaralan na devotional books, God's Amazing Grace. And ngayon po ay July 1. Ang ating pong speaker ay si Sister Daniela Rose. So bago yan, tayo ay magkakaroon ng opening song and opening prayer ng ating pong Zoom ating days. Paunahan po ng ating pong kapatid na andito sa Zoom, si Sister Pearl. And pagkatapos po ay mapapakinggan po natin ang ating pong evening devotional sa gabing ito. And kung mayroon pong karagdagan ng ating pong mga kasamahan sa Zoom, ay maaari po silang magdagdag. At kung mayroon naman nakita silang maaaring paliwanag na katulad sa ating pong palaging naririnig, so maaari po sila magdagdag. And closing song and closing prayer. Ito po ang pagkakasunod ng programa natin sa gabing ito. Ngayon, tayo po ay mag-aawitan muna ng ating pong opening song and susundan na po yan ng opening prayer.
Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong pagbantay at paggabay sa amin sa buong araw at kami umabot sa gabi nito at kami ay makapakinig ng iyong salita. Panginoon, sa aming pagsisimula ng aming devotional sa gabi nito, bigyan niyo po kami ng makalangit na kaalaman na maintindihan namin ng iyong mga salita at manatili ito sa aming isipan na maging gabay namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay. Maraming salamat din po sa mga biyaya na inyong pinagkaloob sa amin. Tawad po sa aming mga kasalang nagawa. Ito lamang aming iniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Ngayon po, tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral sa gabi ito. Tawagin na po natin ang ating pong speaker. Mapagpalang gabi po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily evening devotional at purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. At ang ating pag-aaralan ngayon, it's July 1, entitled From the Beginning. So tunghayan po natin ito, at makikita nyo po sa aking likuran ang ating screen na atin pong babasahin ito ng malinaw at sa tulong ng Panginoon, atin po itong maipapaliwanag na naayon sa kanyang kalooban. So sinasabi dito sa ating key text sa 2 Peter chapter 1 verse 21, the prophecy came not in old time by the will of men, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. So dito pa lang makikita natin na yung nagtuturo po ito sa propesya at mensahe ng Biblia ay hindi ito gawa-gawa lamang ng tao, kundi ito yung mga propeta na pinatnubayan po talaga ng banal na espiritu. At makikita natin dito na yung ipinapahayag nila ay ang salita ng Diyos. Na kailangang nating paniwalaan at mapagkakatiwalaan talaga mga kapatid na mensahe sa atin at nagpapabanal sa buhay natin. Kaya nga sabi dyan, it is the glory of the gospel that it is founded upon the principle of restoring in the fallen race the divine image by a constant manifestation of benevolence. This work began in the heavenly courts. The Godhead was stirred with pity for the race, and the Father, the Son, and the Holy Spirit gave themselves to the working out of the plan of redemption. So let's talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi marami pong mga paniniwala na ngayon na sa tatlong persona may iisang Diyos. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang tinutukoy po dito na iisang Diyos ay ang Ama. Dahil ang banal na espiritu, ito po yung mismo yung presensya ng Ama at ng Anak. Dahil ang kaluwalhatian po ng Ebanghelyo ay makikita sa layunin nitong maibalik sa mga makasalanang tao yung larawan o yung karakter na nasira dahil sa kasalanan. Yung karakter ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. At makikita din natin dito na kung gaano kalalim mga kapatid ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung kaligtasan ay bunga ng sama-samang gawain ng Diyos. Kaya nga kailangan makipag-cooperate tayo sa gawain na iniatas ng Panginoon sa atin. Upang tayo ay maibalik sa kanyang wangis at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan tayong may connection sa Kanya. Hindi lang po basta-basta naniniwala ka, kundi kailangan maipakita din po sa iyong gawa. Dahil naipapakita din dito na dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay niya ang kaisa-isang isinilang na anak, at nung si Kristo na bugtong anak ng Diyos ay sumasalangit na, nung pumunta na siya ng langit at tapos na yung mission niya dito sa mundo, mga kapatid, makikita natin na kung paano namuhay ang ating Panginoong Hesus dito sa sanlibutan, ay ipinagkaloob niya din sa atin yung kanyang banal na presensya, yung kanyang representante, which is si Kristo mismo, yung banal na espiritu na sumasa atin ngayon, na siyang nagko-comfort sa atin, na siyang gumagabay, nagtuturo sa atin ng kabutihan, ng kaluwalhatian, ng kabanalan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tandaan natin, yung banal na espiritu po na tinutukoy sa ating sa Biblia ay hindi po ito another being o another person, kundi ito po yung mismo, yung persona ng Diyos.
at ng anak na si Kristo. Si Kristo mismo na siyang nabayubay sa Kalbaryo sa cross, siya mismo yung suma sa atin. Kaya nga sabi sa verse, di ba? Sa Mateo na, I will not leave you comfortless, I will come unto you. So hindi po siya umalis sa atin. Tanging yung kanyang katawan lamang ang sumasalangit, pero yung kanyang banal na presensya, yung kanyang banal na espiritu ay suma sa atin, mismo si Kristo yun, mga kapatid. Kaya sa pagpapatuloy, sabi dyan, before the entrance of sin, Adam enjoyed open communion with his Maker. But since man separated himself from God by transgression, the human race has been cut off from this high privilege. By the plan of redemption, however, a way has been opened whereby the inhabitants of the earth may still have connection with heaven. God has communicated with men by His Spirit, and divine light has been imparted to the world by revelation to His chosen servants. So, sa ating pag-aaral ngayon, bago pa magkasala sina Adan at Eva, mga kapatid, malayang nakikipag-usap ang tao talaga sa Panginoon at posible sa kanilang sariling kalakasan ay maging banal, mga kapatid. Dahil alam natin yung kasalanan ay isang desisyon, isang pagpipili ng tao. At hindi isinilang ang tao na makasalanan na, kundi nung inilikha ng Panginoong Hesus at ng Diyos Ama ang tao, walang kasalanan. Nagkaroon po sila ng sinless life. At dahil sa kasalanan na pinili ni Adan at Eva, kaya po dumating yung kasalanan at nawala ang imahe ng Diyos sa tao. Kaya ito po yung layunin ng ating Panginoong Hesus. Bakit siya nandito sa lupa? Para maibalik yung larawang nasira dahil sa kasalanan. So, gayon pa man, sa pamamagitan ng plano po ng pagligtas, nung nalaman ng ating Panginoon na nagkasala si Adan at Eva, doon na pinlano ng Ama ang kaligtasan na kung saan ay ipagkakaloob niya ang kanyang kaisa-isang isinilang na anak sa sanlibutan ito. Kaya mga kapatid, ngayon, panahon sa kaligtasan, ngayon ang araw ng kaligtasan, wag na wag po nating sasayangin ang pagkakataon na pwede pa tayong mailigtas, na pwede pa tayo, magkaroon pa tayo ng kaligtasan. Kasi kung tayo ay mamamatay, hindi na po tayo mabubuhay muli. Hindi na po, mawawala na po ulit tayo ng pag-asa. Kaya nga habang meron pa tayong pagkakataon, kailangan po nating i-revive ang ating panahon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At ngayon, nakikipag-usap ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. At ibinigay niya yung kanyang liwanag at katotohanan sa pamamagitan ng mga propeta at mga lingkod na kanyang pinili. Kaya nga mga kapatid, be thankful tayo. Dahil sa pamamagitan ng banal na kasulatan na sinulat ng mga banal na tao na pinagkalooban ng kapangyarihan para sila ay makaalam ng mga katotohanan ito at ipinagkaloob ito sa atin. Kailangan i-grab na po natin yung opportunity na pag-aralan ng kanyang mga salita. At sa pagpapatuloy, from the beginning, God has been working by His Holy Spirit through human instrumentalities for the accomplishment of His purpose in behalf of the fallen race. This was manifest in the lives of the patriarchs, to the church, to the wilderness, also in the time of Moses, God gave His good spirit to instruct them. So ito po yung layunin ng ating Panginoon, na patuloy na gumagawa sa pamamagitan ng kanyang espiritu upang turuan at gabayan ang kanyang mga tao. Kaya tayo kapag teachable tayo, ay matuturuan talaga tayo mga kapatid. Mga kapatid, sa pagpapatuloy, and in the days of apostles, He wrought mightily for His church through the agency of the Holy Spirit. The same power that sustained the patriarchs and that made the work of the apostolic church effective has upheld God's faithful children in every succeeding age. It was through the power of the Holy Spirit that during the Dark Ages, the Waldensian Christian helped to prepare the way for the Reformation. It was the same power that made successful the efforts of the noblemen and women who pioneered the way for the establishment of modern mission. So, dito mga kapatid sa ating binasa na alam natin na sa panahon ng mga apostol, makapangyarihan po yung kumilos sa kanila. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon sa misyon na pinagkaloob sa kanila. So sa kapangyarihan na tumulong sa mga patriarka at nagbigay po ng tagumpay sa mga apostol,
at siya ring kapangyarihang sumuporta sa mga tapat na lingkod ng Diyos sa lahat ng panahon. Sa panahon ng madilim na kapanahunan, mga kapatid, dito makikita natin na tinulungan po ng banal na espiritu ang mga Kristiyanong Waldenses. Alam natin yung story ng mga Waldenses, mga kapatid, na during sa Dark Ages ay hinahanap sila dahil ipapatay sila. Pero hindi pinahintulot ng Panginoon na lahat sila ay mamamatay, kundi may mga nakatago. Kaya until now, yung Bible ay nasa atin. Dahil sa kanilang pagtatago ng katotohanan, kaya atin po itong nalaman. Kaya be thankful, mga kapatid, kasi dati sa mga nakaraang panahon, sa panahon pa ng mga apostles, during Waldensians Church, mga kapatid, na ihanda nila ang daan para sa reformasyon, tinago nila na kahit buhay pa nila ang kapalit, maitago lamang nila ang katotohanan, ang Biblia. How much more sa atin ngayon? Babasahin na lang natin, hindi pa natin mabuksan-buksan. Mga kapatid, nakakalungkot isipin dahil ngayon meron tayong libre na panahon na pag-aralan ito. Kaysa noon, sa mga tao noon na halos buhay pa nila ay inakataya para maitago lamang nila ang katotohanan. So, ang parehong kapangyarihan din ang gumabay sa mga taong ito. Kung sino man yung gumabay dati, ganun din ngayon. So, nagsimula ng gawaing misyonero sa buong mundo. So, dito po nagsisimula ang katotohanan na maibahagi sa buong sanlibutan. Kaya hindi po talaga pababayaan ng Panginoon, lalong-lalo na tayo kung nagiging tapat tayo sa kanyang tungkulin o sa kanyang gawain. Kaya nga ang Espiritu Santo ay hindi lamang kumilos noong panahon ng Biblia, siya rin ay kumikilos o patuloy na gumagawa hanggang ngayon sa ating presenteng panahon na palakasin at gabayan at bigyan ng tagumpay ang mga tapat na sumusunod sa ating Diyos. So sa pagpapatuloy, today the heralds of the cross are preparing the way for the second advent of Christ. And as they continue to let their light shine, as did those who were baptized with the Spirit on the day of Pentecost, they receive more and still more of the Spirit's power. Thus, the earth is to be lightened with the glory of God. So ngayon, sa ating panahon, makikita natin dito na nangangaral tayo ng Ebanghelyo. At sa ating pangangaral nito, hindi natin kaya itong maibahagi kung wala ang banal na Espiritu. Alam natin kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, dito natin makikita na gumagabay din yung Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya nga nalalaman natin ang mga bagay na ito dahil sa Kanya, dahil sa biyaya Niya. At kailangan maipaliwanag natin at maihanda natin ang ikalawang pagparito ng kaisa-isang anak ng Diyos dito sa sanlibutan na punong-puno ng kasalanan. Na tulad ng mga alagad noong Pentecostes, lalo silang pinagkalooban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At matatanggap din po natin yan ngayon sa ating panahon. Na kung mabubuhusan na tayo ng huling ulan, huling buhos ng banal na Espiritu, tayo ay magpapakita ng mga kapangyarihang hindi maipaliwanag. Na mas marami pong madadala sa paanan ng Panginoon bago masira ang pinto ng awa. So sa pamamagitan po ng kapangyarihang ito, ang mensahe po ng Diyos ay aabot sa buong mundo. At dito po makikita natin na lalaganap sa buong mundo ang tunay na mensahe na walang halong kasinungalingan. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, sa ating pag-aaral ngayon, in the beginning pa lang, sa pasimula pa lang, pinlano na ng Panginoon yung mga mangyayari dahil alam niya yung mga posibleng mangyari kung magkakasala ang tao. Kasi binigyan tayo ng freedom of choice. Ayaw ng Panginoon na tayo magkasala. Pero dahil binigyan tayo ng freedom of choice, choice ng taong magkasala. At yun na po ang kahihinatnan, consequences ng pagkasala ng una nating mga magulang. Kaya tandaan natin sa gabing ito na ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu ng Kanyang biyaya ay sumasa atin, anuman yung ating gagawin, anuman yung ating gustong gawin, nawa ay maluwalhati natin ang Kanyang pangalan. Dahil pinlano na po ang paggabay sa Kanyang mga tapat hanggang sa Kanyang pagparito. Nawa, bigyan tayo ng kaalaman, ng katwiran, ng kabanalan ng buhay habang tayo naghihintay sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at muli magandang gabi po sa ating lahat and God bless. Okay, marami pong salamat, Sister Daniela,
sa inyo pong pangunguna, sa ating pong pag-aaral, sa ating pong regular na pinag-aaralang aklat mula sa God's Amazing Grace. Napakaganda po ng story natin pong napakinggan. Nagbibigay ito ng mga puntos na kung paanong iningatan tayo ng Diyos simula sa ating mga ninuno at sa kanyang mga piniling mga banal na tao noon. Simula sa simula, iniingatan sila ng Diyos at iniingatan ng Diyos yung kanyang salita na mamalagi sa kanila, at dahil sila ay pinili, sila po ay nag-iingat ng kanilang mga sarili. So ito po yung pagpapaunawa sa atin ng Diyos, na hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao at ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Diyos na yung mga propesiya ay dumating, at sa pamamagitan ng mga banal na tao na kanyang pinili, sila po ay kinilos ng banal na Espiritu. At sinabi rin naman sa Hebrew 1:1 na noong unang panahon nga nagsalita ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga propeta na kanyang mga pinili, at sa huling panahon sa pamamagitan ng kanyang anak. So ito yung nais ng Diyos na malaman natin. Iningatan niya ang ating pong mga patriarka sa panahon ni Moses, the era of Moses, and also sa panahon ni apostolic era, sa panahon ni sa mga reformador, sa Waldenses, sa Iglesia sa Kabundukan, sa ating mga pioneer, at sa huling panahon sa mga nangangaral ng pangalawang pagbalik ni Kristo. Yung banal na espiritu na tinutukoy dito, basahin ko po yung ano niya, yung kanyang original, yung pinagkunan niya. Kasi ito, ang sabi dito, this work, it is the glory of the gospel that it is founded upon the principle of restoring in the fallen race the divine image by a constant manifestation of benevolence. This work began in the heavenly courts. The Godhead was stirred with pity for the race, and the Father, the Son, and the Holy Spirit gave themselves to the working out of the plan of redemption. So ito po yung kanyang original. Sabi dito, sa letters in manuscript, 1901 paragraph 8, paragraph 10. Ang karugtong niya ay, in order to fully carry out this plan, it was decided that Christ, the only begotten Son of God, should give himself an offering for sin. What line can measure the depth of this love? So ipinapakita sa atin yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang anak. So ito pong binabanggit sa atin ng Godhead. Nung ang ama at anak ay gumawa ng yung plano ng pagtubos, ang representative po niya ay ang kanyang banal na espiritu. Binanggit po dito sa karugtong na paragraph, sa paragraph 4. Sabi sa atin, God gave His good spirit to instruct them, and in the days of the apostles, He wrote mightily for His church through the agency of the Holy Spirit. Hindi po sila pantay, kundi ito po yung kanyang representative para po pangalagaan yung kanyang mga tapat na lingkod upang sila ay maging dalisay sa kanyang harapan, at sila po ay tulungan niya hanggang sa panahong ito yung kanyang salita ay naingatan sa pamamagitan ng kanyang mga piniling lingkod. So ito po yung ating pong ating pong pag-aaral sa gabi ito patungkol po sa pag-iingat ng Diyos. At alam natin na sa panahong ito, ang bayan ng Diyos, tayo po ang bayan ng Diyos na yung last church sa panahong ito na iniingatan ng Diyos, at tanggapin po natin ito. At hindi lang yon, kundi po yung ating kahandaan din naman sa pangalawang pagbalik ng Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy na pagliliwanagin natin ang ating ilawan, sinabi sa atin, tayong lahat na nabautismuhan sa Espiritu, kung paanong binautismuhan ang mga alagad sa panahon ng Pentecost, tayo daw ay tatanggap ng higit pang liwanag, higit sa tinanggap ng mga apostol. Kung sila nagpagaling ng mga may sakit, nagbangon ng patay, ng hula, nagsalita ng iba't ibang wika,
tayo po ay higit nabibigyan ng karagdagang kapangyarihan. At ito po yung binabanggit sa Revelation 18, thus the earth is to be lightened with the glory of God sa pamamagitan po ng kanyang pagbibigay sa atin at sa pamamagitan din naman ng ating pagtatapat. So, sino pa po ang mayroong karagdagan? Good evening. Good evening po sa lahat, sa mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin sa Facebook Live. Ayan, so purihin natin ang Panginoon sa pagbibig. Purihin natin ang ating Diyos, Ama, at ang ating Panginoong Hesus, sapagkat sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo ay nagkakaroon ng kaugnayan sa langit. At na pagkakalooban din tayo ng gabay at sapat na biyaya para tayo ay katulad ng mga propeta at ng mga lingkod ng Diyos noong unang panahon, tayo man din sa ating kapanahunan ay maging epektibo, no? Sa paggawa sa bukid ng ating Diyos na pinaglilingkuran. So, wag nating aksayahin, no? Yung kanyang yung special power, no, through the Holy Spirit na pinagkakaloob sa atin para maging effective din tayo na kamanggagawa ng Kristo. Marami pong salamat, Sister Nori, sa inyo pong karagdagan. So, ito po ay isa sa napakahalagang gawain natin, no? Yung ating pong, kasi sabi sa atin, kung tayo po ay palagi namamalagi sa Panginoon, yung ating mga karakter ay magiging katulad din naman sa karakter ng Panginoon. So, sa pamamagitan ng ating buhay, marami tayong mga natututunan na salita ng Diyos. So, atin po itong lakaran at huwag nating sayangin yung pribilehiyo na sa atin ay binigay ng Diyos. So, habang nagsasalita si Sister Daniela kanina, narinig ko na sumasali sa worship natin yung mga cicada. So, kahit wala silang mga bunganga, sila po ay pumupuri sa Diyos. Sumasabay sa ating pong pagsamba. So, ganon din po sana tayo. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng lakas, ng bunganga, ng karunungan, at higit yung katotohanan na hindi alam ng iba. So, sana po ay lalo tayo magpuri sa Diyos. So, ngayon, sino po ang may karagdagan pa po ba? May karagdagan po ba ang ating mga kasamahan dito sa Zoom? Kung wala na po, tayo po ay dadako sa ating pong closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Shall we pray? Our most gracious, kind, loving Heavenly Father, we are so thankful, O God, for the Holy Spirit's guidance and the wisdom that you always give us. Help us, Father, that all of your children who fully trust in Thee, who uh, who know you and accept you as our God and Jesus Christ also as our personal Savior. Bless us, O God, and like the people of old who worked with you in the salvation of souls, we pray, O God, that we may be like them, that we may be able to do our part in the salvation of souls. Please forgive us from our sins and please take care of us as we slumber tonight, as well as our loved ones who are not with us and all of the children who are trusting and faithful in thee. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Marami pong salamat sa ating lahat, sa ating pong speaker, Sister Daniela, ating pong mga kasama sa Zoom at sa mga nanood sa Facebook Live. Marami pong salamat sa ating lahat. Sana po ay ating pong dalahin ang ating pong napag-aralan sa ating pong mga araw-araw na buhay. Bukas, meron po tayong morning devotional, alas 5 ng umaga. At sa parehong oras po sa gabi, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. So, God bless po sa ating lahat.